Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang lumikha sa amin, ikaw ang humihinga ng buhay sa aming pagkatao, at ikaw ang nakakaalam ng bawat kirot, bawat pagod, at bawat lihim na dinadala namin. Wala kaming maitatago sa iyo at wala ring sugat na hindi mo kayang pagalingin. Ayon sa iyong banal na salita, alisin mo ang anumang inggit, galit at pag-aalala sa aming puso upang maranasan namin ang kagalingan ng aming isip. Kung may mga alaala ng pagkukumpara na unti-unting sumisira sa aming kagalakan, burahin mo ito. Kung may mga galit na matagal nang nakabaon at nagiging ugat ng kapaitan, bunutin mo ito mula sa kaibuturan ng aming pagkatao. Kung may mga pag-aalala na paulit-ulit na bumabalot sa aming isipan at nagnanakaw ng aming kapayapaan, putulin mo ang kanilang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Pinapawalang bisa namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay hindi sapat, na kami ay mahina, na kami ay walang pag-asa. Tinatanggihan namin ang bawat demonyong atas na naglalayong sirain ang aming kalusugan sa pamamagitan ng stress, takot at labis na pag-iisip. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng depresyon, pagkabalisa at pagkalito. Hindi ito ang aming mana. Ang aming mana ay kapayapaan ng isip at malinaw na pag-iisip na nagmumula sa iyo. Pagalingin mo ang aming katawan at palakasin mo ito upang makagawa kami ng mabuti habang kami nagtitiwala sa iyo. Kung may karamdaman na nakikita ng mga doktor o hindi pa natutuklasan, hipuin mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. Ikaw ang dakilang manggagamot. Walang sakit na mas malakas kaysa sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang aming mga buto. Ayusin mo ang aming mga ugat at kalamnan. Linisin mo ang aming dugo at ibalik mo ang wastong galaw ng bawat bahagi ng aming katawan. Kung may pagkapagod na dulot ng maraming responsibilidad, bigyan mo kami ng panibagong sigla. Kung may mga gabi ng hindi mapakaling pahinga, pagkalooban mo kami ng mahimbing na pagtulog na puno ng iyong presensya. Ibalik mo ang enerhiya na nawala dahil sa matagal na pag-aalala. Huwag mong hayaang manaig ang panghihina. Sa halip, itayo mo kami sa lakas na hindi galing sa amin kundi mula sa iyo. Ibalik mo ang kapayapaan ng aming damdamin at palayain mo kami sa stress at takot. May mga sandali na tila napakabigat ng mundo, na tila ang mga problema ay sabay-sabay na dumarating. Ngunit ikaw ang Diyos na mas dakila kaysa sa anumang pagsubok. Turuan mo kaming huminga ng malalim sa iyong presensya at ipaubaya sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Putulin mo ang siklo ng takot na paulit-ulit na sumusubok gumapos sa amin. Inuutusan namin sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritu ng pangamba na umalis. Hindi kami magpapaalipin sa mga negatibong kaisipan. Hindi kami papayag na ang aming emosyon ay manipulahin ng kadiliman. Tinatanggap namin ang kagalakan na bunga ng iyong espiritu. Punuin mo kami ng banal na kagalakan na hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi nakaugat sa katotohanang ikaw ay kasama namin. Linisin mo ang aming espiritu at tulungan mo kaming magalak sa iyo araw-araw. Kung kami man ay nagkulang, kung may mga sandali ng pagdududa at kahinaan, patawarin mo kami at hugasan mo kami ng iyong biyaya. Ayusin mo ang anumang nasira sa aming ugnayan sa iyo. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang ang aming buong pagkatao ay mababad sa iyong presensya. Isinusuko namin sa iyo ang aming kalusugan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hindi kami aasa lamang sa aming sariling kakayahan o sa limitadong kaalaman ng tao. Bagkus, nagtitiwala kami na ang iyong kapangyarihan ay kumikilos maging sa mga bagay na hindi namin nakikita.
Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat resulta ng pagsusuri, bawat proseso ng paggaling, bawat yugto ng pagpapalakas. Ikaw ang may huling salita. Naway ang aming buong pamilya ay maranasan ang kabuuang kagalingan katawan, isip at espiritu sa ilalim ng iyong pangangalaga. Balutin mo ang aming tahanan ng presensya ng iyong mga anghel na tagapaglingkod. Hayaan mong ang iyong banal na espiritu ay manatili sa bawat sulok, nag-aalis ng anumang bakas ng kadiliman. Anumang sumpa ng karamdaman na maaring naipasa sa aming lahi, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Hindi ito magpapatuloy. Ang aming pamilya ay sakop ng iyong tipan ng kagalingan. Idineklara namin na kami ay nilikha para sa buhay at hindi para sa pagkasira. Kami ay tinawag upang maging matatag, malinaw ang isip at masigla sa espiritu. Anumang plano ng kaaway na paikliin ang aming lakas o sirain ang aming kalusugan ay nabibigo. Ang liwanag mo ang nangingibabaw sa aming katawan, sa aming isip at sa aming espiritu. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang kagalingan ng Diyos ay dumadaloy sa akin. Hayaan itong maging iyong matatag na pahayag ng pananampalataya at pagsang-ayon sa kagalingang dumadaloy mula sa Kanya. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming kanlungan at muog. Kinikilala namin na hindi namin kayang bantayan ang bawat sandali ng aming buhay, ngunit ikaw ang Diyos na hindi natutulog ni napapagod. Ikaw ang laging nagbabantay sa amin at sa aming pamilya. Protektahan mo kami at ang aming pamilya laban sa anumang panganib at masamang balak. Kung may mga nakatagong bitag ang kaaway, ilantad mo at wasakin. Kung may mga planong lihim na binabalak laban sa amin, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual, ipawalang bisa mo sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na walang sandatang inihanda laban sa amin ang magtatagumpay. Tulungan mo kaming huwag matakot sa tagumpay ng masasama, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Kapag nakikita namin na tila umaangat ang mga taong gumagawa ng mali, paalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos ng katarungan, hindi kami magpapadala sa inggit o panghihina ng loob. Hindi kami matitinag sa paniniwalang ikaw ang humahawak ng aming kapalaran. Ang aming pagtitiwala ay hindi sa pansamantalang tagumpay, kundi sa iyong walang hanggang katapatan. Balutin mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya at seguridad. Naway ang bawat pinto at bintana ay maging sakop ng iyong proteksyon. Magtalaga ka ng iyong mga anghel upang magbantay sa aming paligid. Anumang espiritu ng kaguluhan, alitan, o panganib na magtangkang pumasok ay agad na mapaalis sa kapangyarihan ni Jesus. Idineklara namin na ang aming tahanan ay lugar ng kapayapaan, hindi ng takot, lugar ng liwanag, hindi ng kadiliman. Ilayo mo kami sa aksidente, sakit at kapahamakan. Habang kami ay lumalabas at bumabalik, samahan mo ang bawat hakbang namin. Ilayo mo ang aming mga sasakyan sa disgrasya. Ilayo mo ang aming mga katawan sa biglaang karamdaman. Kung may mga panganib na hindi namin nakikita, ikaw ang magharang. Kung may mga sitwasyong maaring mauwi sa kapahamakan, ikaw ang magbigay ng banal na paghadlang. Tinututulan namin ang bawat demonyong atas na naglalayong sirain ang aming seguridad. Anumang espiritu ng karahasan, pagnanakaw, panlilinlang at pananakot ay walang puwang sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin ang bawat puwersa ng kadiliman na nagmamasid o naghihintay ng pagkakataon upang manakit. Ang dugo ni Jesus ang aming pananggalang. Ang iyong kapangyarihan ang aming kalasag. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo bilang aming kanlungan at lakas. Sa halip na magpadala sa takot, hubugin mo kami na maging matatag sa pananampalataya. Kapag may mga balitang nakakatakot, tulungan mo kaming hindi magpadaig.
Kapag may mga pagsubok na tila nagbabadya, ipaalala mo sa amin na ikaw ang kasama namin sa gitna ng bagyo. Bigyan mo kami ng espiritual na pagkaunawa upang makilala ang anumang babala na nagmumula sa iyo. Kung may mga desisyong kailangang iwasan para sa aming kaligtasan, gabayan mo kami. Huwag mong hayaang ang aming kapabayaan ang maging dahilan ng aming kapahamakan. Gisingin mo ang aming kamalayan at ituwid mo ang aming landas kung kinakailangan. Ipagkatiwala namin sa iyo ang bawat araw at hakbang ng aming buhay para sa iyong banal na proteksyon. Maging sa maliliit na detalye ng aming gawain, ikaw ang manguna. Hindi kami maglalakad ng mag-isa. Hindi kami kikilos ng hiwalay sa iyong patnubay. Ang aming pagtitiwala ay buo at walang pag-aalinlangan. Idineklara namin na ang aming pamilya ay nasa ilalim ng iyong banal na pagtatanggol. Ang aming mga anak, mga magulang at bawat mahal namin sa buhay ay tinatakpan ng iyong kamay. Walang kapangyarihan ng dilim ang makakaagaw sa kanila mula sa iyong pag-iingat. Kahit sa mga lugar na hindi namin marating, naroon ka. Kahit sa mga sandaling hindi namin mabantayan, ikaw ang nagbabantay. Ama, puspusin mo ang aming tahanan ng iyong banal na espiritu. Hayaan mong ang iyong presensya ang maging matibay na pader na hindi mabubuwag. Kapag sinusubok kaming takutin ng kaaway, paalalahanan mo kami kung sino ka. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Kung sumasang-ayon ka sa panalangin ito ng proteksyon, i-type sa mga komento. Ang aking pamilya ay ligtas sa ilalim ng kamay ng Diyos. Patatagin nito ang iyong pananampalataya habang patuloy kang nagtitiwala sa Kanya. Panginoon naming Diyos, ikaw ang bukal ng tunay at malalim na kapayapaan. Lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang aming mga alalahanin, pagod at mga tanong na wala pang sagot. Alisin mo ang pag-aalala sa aming puso at punuin mo ito ng iyong kapayapaan. May mga sandaling ang isip namin ay hindi tumitigil kakaisip, paulit-ulit na iniikot ang mga problema at hinahayaan ang takot na maghari. Ngunit hindi mo kami tinawag upang mabuhay sa pagkabalisa. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pag-aalala na sumusubok kumapit sa amin. Hindi ito maghahari sa aming buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano sa halip na mabalisa sa sitwasyon. Kapag hindi namin nakikita ang buong larawan, paalalahanan mo kami na ikaw ang nakakakita ng wakas mula pa sa simula. Kapag tila mabagal ang sagot, turuan mo kaming maging matiisin. Kapag ang mga pangyayari ay hindi naaayon sa aming inaasahan, itanim mo sa aming puso ang katiyakang ang iyong kalooban ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa aming plano. Maghari ang kapayapaan sa aming tahanan at sa aming relasyon bilang pamilya. Kung may tensyon, alisin mo ito. Kung may hindi pagkakaunawaan, paghilumin mo ito. Huwag mong hayaang ang galit o pride ang mamayani sa aming ugnayan. Sa halip, palambutin mo ang aming mga salita at gawing mahinahon ang aming mga tugon. Ituro mo sa amin ang pagpapatawad na walang kondisyon at ang pag-unawa na may kababaang loob. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonyong atas na naglalayong maghasik ng alitan at kaguluhan sa aming tahanan. Anumang espiritu ng pagkakawatak-watak, paninisi o malamig na pakikitungo ay walang puwang sa aming pamilya. Sa kapangyarihan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay magiging lugar ng pagkakasundo at pag-ibig. Kapag may problema, turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala sa iyo. Huwag mo kaming hayaang kumilos agad sa galit o takot. Pigilan mo ang aming mga labi sa pagsasalita ng mga salitang makakasakit. Turuan mo kaming manahimik sa iyong presensya at hintayin ang iyong malinaw na patnubay. Sa bawat pagsubok, naway piliin namin ang manalig kaysa magreklamo. Ibigay mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo.
Ang kapayapaang hindi nakabase sa dami ng pera, sa kalagayan ng ekonomiya o sa opinyon ng iba. Ang kapayapaang nananatili kahit may unos. Ang kapayapaang hindi natitinag kahit may mga balitang nakakaalarma. Ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyong presensya. Ama, ibuhos mo ang iyong banal na espiritu sa aming isipan upang ito ay maging tahimik at malinaw. Kung may mga tinig ng takot na patuloy na bumubulong, patahimikin mo ang mga ito. Kung may mga alaala ng nakaraan na bumabagabag, paghilumin mo ang mga sugat, hindi kami mabubuhay sa anino ng kahapon. Pinipili naming yakapin ang iyong pangako ng kapayapaan. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng pahinga at presensya mo. Kapag kami ay pumapasok dito, maramdaman namin ang iyong katahimikan. Kapag kami ay nag-uusap, naway ang iyong karunungan ang mamagitan. Kapag kami ay nagpapasya, naway ang iyong kapayapaan ang magsilbing kumpirmasyon na ikaw ang nangunguna. Idineklara namin na hindi kami aalipinin ng pagkabalisa. Hindi kami magpapadala sa mga haka-haka at pinakamasamang senaryo na nililikha ng aming isipan. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyo. Ang aming pag-asa ay hindi mababasag dahil ikaw ang aming matatag na pundasyon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapayapaan na sumasaklaw sa aming katawan, isip at espiritu. Ang kapayapaang nagbabantay sa aming puso at naglilinis ng aming mga iniisip. Ang kapayapaang nagmumula sa iyong trono at bumabalot sa aming buong pamilya. Kung ninanais mong maranasan ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Pinipili ko ang kapayapaan ng Diyos." Hayaan itong maging simpleng ngunit makapangyarihang pahayag ng iyong pananampalataya. Ama naming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng karunungan, ikaw ang nakakaalam ng tamang panahon, tamang hakbang at tamang salita. Ikaw ang nakakakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo at gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sa bawat sitwasyon, maging ito man ay malinaw o magulo, hubugin mo ang aming puso na piliin ang tama. Huwag mo kaming hayaang madala ng agos ng opinyon ng marami kung ito ay salungat sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng tapang na tumindig para sa katotohanan at kababaang loob na tanggapin kapag kami ay nagkakamali. Bigyan mo kami ng tamang pagdedesisyon para sa aming pamilya. Maraming desisyon ang may malalim na epekto sa aming kabuhayan, sa aming mga anak, sa aming kinabukasan. Hindi namin nais na magkamali dahil lamang sa pagmamadali o takot. Kaya ngayon, hinihiling namin ang iyong malinaw na patnubay. Ibigay mo sa amin ang kakayahang timbangin ang mga bagay ng may kapayapaan at hindi sa ilalim ng pressure. Ipakita mo sa amin ang iyong kalooban sa bawat hakbang. Kung may landas na hindi para sa amin, isara mo ito kahit pamukhang maganda sa paningin. Kung may pintuang binubuksan mo, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang pumasok dito. Huwag mo kaming hayaang maligaw dahil sa pansamantalang emosyon o maling impluensya. Ilayo mo kami sa mga payong hindi nakaugat sa iyong katotohanan. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na desisyon bunga ng emosyon. Kapag kami ay nasasaktan, huwag mo kaming hayaang magsalita ng mga salitang pagsisisihan namin. Kapag kami ay galit, pigilan mo ang aming mga hakbang na maaaring magdala ng mas malaking problema. Turuan mo kaming maghintay, manalangin at makinig muna bago kumilos. Ibigay mo sa amin ang disiplina na mag-isip ng malinaw bago gumawa ng hakbang. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonyong atas na naglalayong guluhin ang aming pag-iisip at iligaw ang aming desisyon. Anumang espiritu ng kalituhan, panlilinlang at maling direksyon ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Hindi kami papayag na ang aming pamilya ay maakay sa maling landas dahil sa panlilinlang ng kaaway.
Ang aming isip ay sakop ng kapayapaan at kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Hubugin mo ang aming puso na maging matuwid at makadiyos. Hindi lamang namin hinahangad ang matalinong pagpili, hinahangad namin ang pusong nakaayon sa iyo. Nais naming ang aming mga desisyon ay hindi lamang praktikal, kundi banal. Itanim mo sa amin ang pagnanais na luwalhatiin ka sa bawat aspeto ng aming buhay, sa aming trabaho, sa aming relasyon at sa aming mga pangarap. Naway ang aming mga plano ay nakaayon sa iyong layunin. Kung may mga plano kaming hindi tugma sa iyong kalooban, iwasto mo kami. Mas pipiliin naming mabigo sa aming sariling plano kaysa magtagumpay na wala ka. Ituwid mo ang aming intensyon. Linisin mo ang aming motibo. Gawin mo kaming sensitibo sa tinig ng iyong banal na espiritu. Kapag kami ay nahaharap sa mga komplikadong sitwasyon, paalalahanan mo kami na ang iyong karunungan ay simple ngunit makapangyarihan. Turuan mo kaming bumalik sa panalangin, sa halip na agad maghanap ng sagot sa iba. Paalalahanan mo kaming ang takot ay hindi kailanman mabuting tagapayo. Ang iyong kapayapaan ang magsilbing tanda kung kami ay nasa tamang direksyon. Bigyan mo kami ng karunungan sa pakikitungo sa ibang tao, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at maging sa mga taong mahirap unawain. Turuan mo kaming magsalita ng may biyaya. Ilayo mo kami sa pagiging padalos-dalos sa paghusga. Ipaalala mo sa amin na ang bawat tao ay may pinagdaraanan. Naway ang aming mga salita ay maging instrumento ng pagpapalakas at hindi ng pagkasira. Ama, puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang ang aming pag-iisip ay maliwanagan kapag may tukso na pumili ng madaling daan na labag sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas na tumanggi. Kapag may alok na tila mabilis ang pakinabang, ngunit may kapalit na kompromiso, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang tunay na halaga. Idineklara namin na kami ay pinalalaya mula sa kalituhan. Ang aming isip ay hindi magiging laruan ng kaaway. Ang aming mga desisyon ay gagabayan ng iyong katotohanan. Kami ay lalakad sa karunungan na nagmumula sa iyo malinis, payapa, makatarungan at puno ng awa. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang karunungang mula sa langit, ang karunungang nagbibigay ng direksyon, ang karunungang nagpoprotekta sa aming pamilya, ang karunungang nagdadala ng bunga ng katuwiran. Kung nais mong ang Diyos ang manguna sa iyong mga desisyon, i-type sa mga komento, "Tinatanggap ko ang karunungan ng Diyos." Hayaan itong maging malinaw mong pagsang-ayon sa kanyang patnubay. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming pastol at tagapanguna. Hindi namin kayang tahakin ang landas ng buhay nang hiwalay sa iyo. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan na maglakbay ng mag-isa. Ikaw ang ilaw sa aming daraanan at ang tinig na marahang umaakay sa amin sa tamang direksyon. Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo ang aming mga landas at kinabukasan. Hindi namin alam ang lahat ng mangyayari, ngunit naniniwala kami na hawak mo ang aming bukas. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga plano, mga pangarap, at maging ang aming mga takot tungkol sa hinaharap. Kung may mga bagay kaming pinipilit ayon sa aming sariling kagustuhan, turuan mo kaming magbitiw at magtiwala sa iyong mas mabuting layunin. Ituwid mo ang aming mga hakbang at itama ang aming pagkakamali. Kung kami man ay nakagawa ng desisyong hindi naaayon sa iyong kalooban, kaawaan mo kami at ituro ang tamang daan. Huwag mo kaming hayaang manatili sa maling direksyon dahil lamang sa pride o takot na aminin ang pagkukulang. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang magsisi at lakas ng loob upang magsimulang muli. Pangunahan mo ang aming pamilya sa bawat bagong yugto ng buhay. Sa bawat pagbabago, maging ito man ay sa trabaho, sa tirahan, sa relasyon o sa mga responsibilidad, ikaw ang manguna.
Huwag mo kaming hayaang magpadala sa pangamba kapag may bago at hindi pamilyar. Sa halip, itanim mo sa amin ang pananampalataya na saan man mo kami dalhin, naroon ang iyong presensya. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming sandigan sa lahat ng bagay. Kapag ang aming plano ay hindi natupad ayon sa aming inaasahan, paalalahanan mo kaming may mas mataas kang layunin. Kapag ang daan ay tila mas mahaba kaysa sa inaakala namin, palakasin mo ang aming loob. Turuan mo kaming huwag sumuko sa gitna ng paghihintay. Akayin mo kami sa landas ng katuwiran at tagumpay. Hindi namin hinahangad ang tagumpay na walang integridad. Nais namin ang tagumpay na nakaugat sa katotohanan at katuwiran. Ilayo mo kami sa mga shortcut na maaaring magdala ng pansamantalang pakinabang ngunit mag-iiwan ng pangmatagalang kapahamakan. Ituro mo sa amin ang daang makitid ngunit ligtas, ang landas na maaaring hindi popular ngunit kalugod-lugod sa iyo. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonyong atas na naglalayong iligaw ang aming direksyon. Anumang espiritu ng panlilinlang, maling impluensya o maling payo na nagtatangkang mag-udyok sa amin sa maling hakbang ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang aming pamilya ay hindi maliligaw. Ang aming mga anak ay hindi maaagaw ng maling landas. Ang aming tahanan ay mananatiling nakatayo sa pundasyon ng iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng sensitibong puso sa tinig ng iyong banal na espiritu. Turuan mo kaming makinig hindi lamang sa ingay ng paligid kundi sa banayad mong paggabay. Kapag may babala kang ibinubulong sa aming espiritu, tulungan mo kaming sumunod agad. Kapag may direksyon kang itinuturo na taliwas sa aming nakasanayan, bigyan mo kami ng tapang na magtiwala. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ikaw ang nasa unahan. Kung may pinto ang dapat isara, isara mo ito ng malinaw upang hindi na kami mag-atubili. Kung may pinto ang dapat buksan, ihanda mo ang aming puso at isipan. Huwag mo kaming hayaang pangunahan ng emosyon o pressure mula sa iba. Ang nais namin ay ang iyong direksyon lamang. Ama, kapag kami ay napapagod sa paglalakbay, maging ikaw ang aming pahinga. Kapag kami ay nalilito, maging ikaw ang aming kaliwanagan. Kapag kami ay natitisod, itayo mo kami muli. Hindi kami mananatiling nakahandusay sa pagkakamali. Sa iyong biyaya, kami ay babangon at magpapatuloy. Idineklara namin na ang aming mga hakbang ay itinatag ng Panginoon. Ang aming landas ay hindi pagala-gala kundi may malinaw na patutunguhan. Ang aming kinabukasan ay hindi hawak ng pagkakataon kundi ng iyong makapangyarihang kamay. Hindi kami matatakot sa bukas sapagkat ikaw ang nauna na roon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong patnubay. Tinatanggap namin ang iyong pagtutuwid. Tinatanggap namin ang iyong malinaw na direksyon sa bawat bahagi ng aming buhay. Kami ay lalakad ng may pagtitiwala, hindi dahil malinaw ang lahat sa aming paningin, kundi dahil malinaw na ikaw ang kasama namin. Kung nais mong ang Diyos ang manguna sa iyong mga hakbang, i-type sa mga komento, "Ikaw, Panginoon, ang aking gabay." Hayaan itong maging simpleng pagsuko ng iyong landas sa Kanya. Ama naming mapagbigay at tapat, ikaw ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyong kamay. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang makagawa, karunungan upang magpasya, at biyaya upang magpatuloy. Lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya, humihiling hindi lamang ng sapat, kundi ng pagpapalang may layunin at kaluwalhatian para sa iyong pangalan. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kasaganaan at sapat na pangangailangan. Hindi kami humihingi ng labis dahil sa kasakiman, kundi ng sapat at higit pa upang walang kakulangan sa aming pamilya at may maibahagi sa iba.
Ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan sa pagkain, sa bayarin, sa edukasyon, sa kalusugan. Buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos mo ang iyong probisyon sa tamang panahon. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad para sa aming pamilya. Kung may mga trabahong nakalaan para sa amin, ilapit mo ito. Kung may mga proyekto o negosyo na iyong itinatag para sa aming pag-unlad, ihayag mo ito ng malinaw. Ilayo mo kami sa mga oportunidad na maganda lamang sa panlabas, ngunit may dalang panganib sa aming espiritu o pagkatao. Bigyan mo kami ng kakayahang makilala ang tunay na pagpapala mula sa tukso. Pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Ang bawat pagod, bawat pawis, bawat oras na inilalaan namin sa trabaho at tungkulin, naway magbunga ito ng kabutihan. Huwag mong hayaang masayang ang aming pagsisikap. Palaguin mo ang aming itinatanim. Kung may mga panahong tila walang nangyayari, palakasin mo ang aming pananampalataya na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Iangat mo ang aming pangalan sa tamang panahon ayon sa iyong pangako. Huwag mo kaming hayaang maghangad ng pagkilala na wala sa iyong kalooban. Kung may pag-angat na nakalaan para sa amin, ikaw ang magbukas ng daan. Turuan mo kaming manatiling mapagkumbaba sa panahon ng pag-angat at maging matatag sa panahon ng paghihintay. Ang aming identidad ay hindi nakabase sa posisyon, kundi sa katotohanan kami ay iyong mga anak. Patatagin mo ang aming pananampalataya habang hinihintay ang iyong mga pangako. May mga panalangin kaming matagal nang iniaangat. May mga pangarap kaming tila matagal bago matupad, ngunit hindi kami susuko. Hindi kami magdududa sa iyong kabutihan. Sa halip, lalo kaming kakapit sa iyo. Ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong naging tapat ka sa nakaraan upang lalo kaming magtiwala sa kasalukuyan. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonyong atas laban sa aming pananalapi at kabuhayan. Anumang espiritu ng kakulangan, pagkalugi, pagkakautang na walang katapusan, at pagkasira ng pinagkukunan ng kita ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng patuloy na kakapusan. Sa halip, ito ay magiging patotoo ng iyong katapatan at probisyon. Ama, linisin mo rin ang aming puso habang pinapadalhan mo kami ng pagpapala. Huwag mo kaming hayaang maging alipin ng pera o material na bagay. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Ibigay mo sa amin ang pusong marunong magpasalamat at marunong magbahagi. Naway ang aming tahanan ay maging bukas palad at mahabagin. Gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa iba. Kung kami ay pinagpala, naway hindi ito tumigil sa amin. Gamitin mo kami upang makatulong sa nangangailangan, upang magbigay ng pag-asa sa nawawalan, at upang magpatunay na ikaw ay Diyos na nagbibigay. Ilagay mo sa aming puso ang malasakit at pagiging handang tumugon sa tawag ng kabutihan. Kapag kami ay nakakatanggap ng tagumpay at pag-unlad, bantayan mo ang aming puso laban sa kayabangan. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang aming lakas ay mula sa iyo. Ang aming kakayahan ay kaloob mo. Ang aming mga tagumpay ay biyaya mo. Sa bawat pagpapala, naway mas lalo kaming mapalapit sa iyo at hindi malayo. Ibuhos mo ang iyong banal na espiritu sa aming tahanan upang ang kapaligiran nito ay mapuno ng pasasalamat at papuri. Huwag mong hayaang ang reklamo at inggit ang mamayani. Sa halip, itanim mo sa amin ang pusong marunong makontento habang patuloy na nagtitiwala sa mas higit mong gagawin. Idineklara namin na ang aming pamilya ay pinagpala hindi lamang sa material na bagay, kundi sa espiritual na kayamanan. Pinagpala sa pagkakaisa, sa kalusugan, sa pag-ibig at sa presensya mo. Ang aming tahanan ay magiging patunay na ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang mga anak. Sa pangalan ni Jesus,
Tinatanggap namin ang iyong pagpapala. Tinatanggap namin ang iyong probisyon. Tinatanggap namin ang iyong pag-angat ayon sa iyong kalooban. At ipinapangako namin na ang lahat ng ito ay ibabalik namin ang kaluwalhatian sa iyo. Kung tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos para sa iyong pamilya, i-type sa mga komento, "Ako ay pinagpala ng Panginoon." Hayaan itong maging simpleng pahayag ng iyong pananampalataya. Ama naming makapangyarihan, salamat sa tunay na tagumpay na galing sa iyo. Tulungan mo kaming huwag matakot o mainggit sa tagumpay ng iba. Alisin mo ang anumang lihim na inggit at palitan mo ito ng inspirasyon at pasasalamat. Turuan mo kaming magalak sa biyaya na ibinibigay mo sa bawat isa. Bigyan mo kami ng pagtitiyaga habang hinihintay ang iyong katuparan. Kapag tila mabagal ang pag-usad, palakasin mo ang aming loob. Huwag mo kaming hayaang sumuko sa gitna ng laban. Itanim mo sa amin ang matibay na pananampalataya na ang iyong mga pangako ay oo at totoo. Ipagtagumpay mo ang aming mga laban sa buhay ayon sa iyong kalooban. Patunayan mo ang iyong katapatan sa aming pamilya at naway ang aming tagumpay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating sandali ng panalangin. Naway habang tayo ay nanalangin, nadama mo ang kanyang presensya, ang kapayapaan na nagpapatahimik ng isip at ang pag-ibig na nagpapalakas ng loob. Kung may pasan kang alalahanin, pangarap, panalangin, maaari mo itong ikomento. Sama-sama tayong maninindigan sa pananampalataya at magpapalakas sa isa't isa. Naway patuloy tayong maging isang komunidad na nakaugat sa tiwala sa Panginoon, hindi madaling matitinag, hindi madaling mainggit, kundi matatag sa paggawa ng mabuti at sa paghihintay sa kanyang pagkilos. Kung napagpala ka, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mahikayat na magtiwala sa Diyos. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong bukas na puso. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Patuloy kang magtiwala, magpakasaya sa Kanya at ipagkatiwala ang iyong daan. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka ng Panginoon.